went up and I wondered as I walked this narrow way. Would the Lord hear me? Would he answer? Did he even know my name? But I discovered the moment I called him, he is always faithful and true. The answer I need is ready and waiting. By his hand he leads me through. He knows my name. He knows my name. And he sees my every need. He wakes me up. Praise the Lord, he hears my plea. My blessed hope and the rock on whom I stand. He knows my name. He knows my name and he holds my hand. As a weary pilgrim during this journey, I have been in need of strength. So I called the master who's been able to provide whatever I need. There's never a moment he's too busy and won't help me when I pray. He's always waiting, ready and able. Praise the Lord, he knows my name. He knows my name. He knows my name. And he sees my every need. He picks me up. Praise the Lord, he hears my plea. My blessed hope and the rock on whom I stand. He knows my name and he holds my hand. He knows my name. He knows my name and he sees my every need. He picks me up. Praise the Lord, he hears my plea. My blessed hope and the rock on whom I stand. He knows my name and he holds my hand. He knows my name. He knows my name. He knows my name. He knows my name and he holds my hand. I hear the sound of a mighty rushing wind, and it's closer now than it's ever been. I can almost hear the trumpet as Gabriel sounds the call. And the midnight cry will be going home when Jesus steps out on a cloud to all his children. The dead in Christ shall rise to meet him in the air. And then those that remain shall be quickly changed. At the midnight cry, when Jesus comes I look around me as if prophecies fulfill.
sons of the time. They are appearing everywhere. I can almost hear the Father as He says, "I'm get your children." Let the midnight cry, the midnight cry, the bride of Christ beware. When Jesus the Son on the clouds to call His children, the dying passion rise to meet Him in the air, and then those that remain shall be quickly changed. At the midnight cry, when Jesus comes again, and then those that remain shall be quickly changed. At the midnight cry, when Jesus comes again. At the midnight cry, when Jesus comes again. Ilang pagsubok na rin ang ating naranasan. Iba't iba ang sukat, iba't iba ang kulay. Ilang unos na rin ang sa ating dumaan. Bawat isa'y umamon sa ating katapusan. Ngunit di ka ba nagtataka? Ikaw at ako'y narito pa. Hindi ka ba
Okay, so good morning everyone and once again, welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Hesus. Well, para po sa mga kapatiran po nating kasama natin, para lang po sa inyong kaalaman, kami po nandito ngayon sa Baguio City. At pinuntahan po namin si Mami dahil yung company nila meron pong parang retreat at sumama lang po kami ni Rachel kahapon ng hapon, pumunta kami. So yun po, dahil si Mami medyo nalulungkot pag hindi niya po kami kasama So kaya paumanhin po kung medyo hindi po yung setup natin kagaya ng usual na ginagawa po natin kapag merong Bread Talk. And another thing is yung boses ko po parang nawawala. Hindi ko po alam sa sobrang lamig dito sa Baguio or yung pagpapalit ng klima dahil kahapon sa biyahe namin napakainit. Terribling init. Talagang basa kami ng pawis. Then pag-akyat namin dito, bigla naman pong napakalamig. Actually, binidyo nga ni Rachel yung habang kami po umaakyat papuntang Baguio, tingin ko po doon nagkaroon ng problem. Yung aking lalamunan, siguro po gawa na rin ng pag-inom ng tubig na malamig, and then galing sa init, pawis. So, yun po. Pero ganun pa man, kanina ay tinatanong po ako kung magbe-bread talk ako. Sabi ko naman, magdi-devotion din naman ako. At parang sayang naman kung hindi po ako magsasalita sa atin pong morning devotion. So, damay ko na po kayo. Damay ko na po kayo dahil ganoon naman talaga. Every morning, every day, kailangan meron po tayong nababasa at napapakinggang salita po ng Panginoon. Kaya nga sa mga kapatid po natin na naka-join for this morning, and welcome sa atin pong Bread Talk. At ang ating pong passage ay nasa Jeremiah chapter 23 and verse number 3. Okay? Para lang po magkaroon kayo ng clear idea, hindi ba't ang bayan ng Diyos, ito pong Judah, hinatulan na po ng Diyos. Kumbaga, ibinigay niya na yung kanyang, judgment para po doon sa kanilang mga ginagawa sa harapan ng Panginoon. Sa totoo lang, ito pong ating pag-aaralan, ito po ang totoong damdamin ng Panginoon. Pakinggan po ninyo, sabi po ng verse number 3 ng Jeremiah chapter 23. Sabi po ng Bible, "And I will gather the remnant of my flock out of all the countries whither I have driven them, and will bring them again to their folds, and they shall be fruitful and increase." Well, the title of our topic for this morning is The Heart of God. Okay, so ang pag-uusapan po natin ay puso o damdamin ng Diyos. Kasi sa totoo lang po, kung pag-aaralan po natin ang Biblia, doon ho natin maiintindihan ang damdamin ng Panginoon. Na kung tutuusin, ayaw po ng Diyos na meron pong napapahamak. Ayaw po ng Diyos na ang buhay ay nasisira. Ayaw po ng Diyos na tayo po ay hindi nakakaranas ng pagpapalat. So kung talagang aaralin nating maigi at kung tayo lang po matututong sumunod sa kung ano po ang sinasabi po sa atin ng salita ng Panginoon, mga kapatid, titiyakin ko po, walang sino man po sa atin na magiging malungkot ang buhay. Walang sino man po sa atin na ang atin pong magiging lundo tiyak na kasiraan. Mga kapatid, kung talagang tayo po ay makakaunawa lamang ng damdamin ng Panginoon, tingin ko po, mararamdaman ho natin yung puso ng Diyos. Sabi po kasi rito, ito ho yung gustong gawin talaga ng Panginoon, hindi lang po sa kanila. Kahit pa sa mga una nilang magulang, ang Panginoon meron na pong magandang plano. Alam niyo ho, gayon na din po sa ating lahat. Tayo po bilang mga niligtas ng Panginoon, sa totoo lang, bago pa ho tayo maligtas, bago pa ho tayo makakilala sa Panginoon, kilala niya na tayo. At meron na po siyang inihandang plano para po sa atin, lalo pa kung tayo po talagang tatanggap at kikilala sa kalooban po ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, dito natin makikita, sabi ho ng Bible, hindi ba pinarusahan niya, ibinigay niya yung kahatulan para sa kanyang bayan, pero bakit hindi niyo ba napapansin, ang Diyos parang hindi ho tumitigil sa kanilang lahi na paulit-ulit ginagawa ng Panginoon na yung unang henerasyon, yung sumunod at yung mga susunod pa at hanggang sa atin, parang ang Panginoon hindi ho nagsasawa. Na alam naman niya na ang tao
pilit na humahanap ng sarili niyang kumaga daan. Di ba sabi nga ho ng Bible, all we like sheep have gone astray. Men loveth darkness rather than light. So sa madalit salita, mas pinipili ng tao ang kadiliman kaysa sa kaliwanagan. Mas pinipili ng tao ang sariling kagustuhan kaysa sa kagustuhan ng Diyos. Kaya nga kung titignan po ninyo, nakailang saling lahi na, pero ang pag-ibig ng Diyos ay hindi pa rin nag-iba. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi pa rin po nagbago hanggang sa atin ngayon. Naintindihan po ninyo mga kapatid, simula ng kanyang pagkalikha, simula ng pinili niya ang bayang Israel. So anong sabi ho ng Bible? Hanggang ngayon, ramdam pa rin natin ang puso at damdamin ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, napakapalad ho natin sapagkat ang Diyos natin maunawain. Ang Diyos po natin mapagpatawad. Ang Diyos po natin mapagbigay. Ang Diyos po natin mahaba ang pasensya. So sa makatuwid mga kapatid, ito po ang laman ng puso ng Panginoon. Sabi ng verse number 3, I will gather the remnant of my flock out of all countries, whither I have driven them, and will bring them again to their folds, and they shall be fruitful and increase. So sabi ng Bible, I will gather the remnant of my flock. Kung tutuusin, sabi na hong Biblia, di ba sila'y dadali na puroon sa, di ba, lugar na kung saan doon sila susunugin. Ito yung mga tipo ng taong wala nang, kumbaga, pakinabang. Pero still, ang Panginoon, umaasa pa rin. Na itong susunod na henerasyon na ito, meron pong gagawing maganda sa harapan ng Diyos. Kaya nga, ito ho ang magandang tignan po natin, mga kapatid, sa atin pong binasang talata. Number 1, here we can see the sincere love of God. Kasi ang nakita ko po rito, yung sinserong pag-ibig ng Diyos. Kumbaga, walang pagtatalo, walang pag-aalinlangan. Kung ang pag-uusapan pag-ibig ng Diyos, sisiguraduhin ko po ang kanyang pag-ibig ay totoo. Ang kanya pong pagmamahal sa atin ay tunay, mga kapatid, sapagkat pinatunayan niya sa pagbibigay ng kanyang kaisa-isang anak. So ganun din po, naniniwala ako, maging sa panahon po ng lumang tipan at hanggang sa panahon natin ngayon, ang pag-ibig pa rin ng Diyos ay hindi po nagbabago. Kaya nga, buti na lang ang pag-ibig ng Diyos hindi po kagaya ng pag-ibig natin. Na kapag tayo po ay napagsasalitaan ng hindi maganda, kapag tayo po ay hindi napapaburan, kapag tayo po ay hindi, alam nyo ho, yung parabang pag hindi okay sa atin, nag-iiba damdamin natin. Buti na lang ganun po ang Diyos. Na kahit maraming beses tayong magkamali, na kahit maraming beses tayong magkasala, kahit maraming beses tayo, alam niyo mga kapatid, na hindi sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi nababago pag-ibig niya sa atin. Pilit na ginagawan pa rin niya ng paraan na tayo ibalik sa kanya pong harapan. Kaya nga sana mga kapatid, wag mangyari. Na talagang ang pag-ibig ng Diyos, hindi ho natin maranasan sa atin pong mga buhay. Kaya yan ho ang nakita ko po rito. Tignan niyo kapag sinabi nating puso ng Diyos, totoo. Kapag sinabi nating pagmamahal ng Diyos, sincero siya rito, mga kapatid. Dahil kahit ilang beses nagkamali ang kanyang piling bayan, pilit pa rin niyang ipinararamdam ang kanyang damdamin at pagmamahal para sa kanila. Kaya nga, yan ho yung unang bagay na nakita natin. And second thing is, the longing of God. Sabik ang Diyos sa atin. Sabik ang Diyos sa kanyang piling bayan. Sabik ang Diyos doon sa mga tao na kanyang iniibig. Isipin po ninyo, nagkakamali na hinahanap pa. Ginawan niya nga ng pabor, pero hindi na-appreciate, but still, nandun pa rin ang kanyang attention. Mga kapatid, tanungin ko lang po ang bawat isa sa atin. Sigurado po ba tayo na hindi tayo nagkulang? Sigurado po ba tayo na hindi tayo nagkamali? Sigurado po ba tayo na hindi tayo nakalabag sa kalooban ng Diyos? Pero kamusta po ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Kung aaminin natin, ang dami ho nating pagkukulang. Ang dami nating sablay, ang dami nating nagawang mali, kasalanan sa harapan ng Diyos. Pero ramdam pa rin natin ang pag-ibig ng Panginoon. Pilit pa rin niya tayong hinahanap. Pilit pa rin niya tayong binubuo at inaayos. Pilit pa rin niyang ginagawa ng paraan na tayo po ay lumakad sa kanyang kalooban. Kasi nga, yun po ang damdamin ng Diyos. Sigurado po ako kung bakit hinahanap ng Panginoon. Sabi ng Bible, I will gather the remnant of my flock. So, ibig sabihin, ano pa ang kailangan niya doon sa mga taong pinalayas niya na? Ano pa ang kailangan niya doon sa mga taong hindi naman sumusunod sa kanya? Isipin niyo po, mga kapatid, ano ba talaga ang pakinabang sa atin ng Diyos kung tutuusin?
Na kung ang pag-uusapan, yung kanyang kapangyarihan, kung ang pag-uusapan, kung ano yung meron siya, ano pa ba meron sa tao para isipin at piliin at bigyan ng pansin ng Panginoon? Kaya napakapalad ho natin kapag nararamdaman ho natin yung pangungusap ng Diyos eh. Kumbaga, ito tahasang sasabihin ko po sa bawat isa po sa atin, napakapalad natin kapag tayo po ay nakakarinig ng salita ng Diyos at nararamdaman natin na parang tayo po kinukonvince ng salita ng Diyos na bumalik sa Kanya. Ibig sabihin, yan po ay pagpaparamdam ng Panginoon ng pananabik sa atin. Na kung titignan natin ng sarili natin, sino po ba tayo? What is man that thou art mindful of him? Sino ba ang tao para pagkaabalahan ng Diyos? Sino ba ang tao para bigyang atensyon ng Diyos? At ano ba ang meron sa atin na wala sa Diyos? Ano ba ang meron sa atin na wala rin sa iba? Alam naman ho natin, maraming nakakahigit sa atin. Alam naman ho natin, maraming mga taong pwedeng, alam niyo po, mas pwedeng ibigin ng Diyos kaysa sa atin. Pero ang palad natin, sapagkat ang Diyos ay nagpaparamdam ng kanyang pananabik para sa atin. Kaya ang palad ng bayan ng Panginoon, paulit-ulit na nagkakamali, paulit-ulit na pinarurusahan, pero anong sabi ho ng Bible? Palagi pa rin hinahanap ng Diyos. Kaya naniniwala ko mga kapatid, sino man po sa atin, na nagkulang, nagkamali, tao lang tayo, alam natin yan, hindi tayo, kumbaga, all-knowing, hindi natin kayang gawin na maging perfecto sa sarili natin, pero sana naman wag nating payagan na yung pananabik ng Diyos sa atin, hindi ho natin bigyang pansin. Napakahalaga po mga kapatid na tayo po ay lagi nakakaramdam ng panawagan ng Panginoon na wag nating pabayaan ang pagkakatipon. Wag nating pabayaan ang ating pong mga obligasyon sa kanyang gawain. Wag nating pabayaan yung iniuukol na panahon ng Diyos para po sa atin. Tandaan po ninyo, napakapalad natin sapagkat ang Diyos ay nagbibigay importansya at panahon para po sa ating lahat. Kaya nga, tingnan natin mga kapatid, ano po ba ang talagang gustong mangyari ng Diyos sa kanyang bayan? Parusahan? Ano po ba ang gustong mangyari ng Diyos para sa atin? Pahirapan? Naniniwala ko mga kapatid, ito po ang gustong mangyari ng Diyos para sa ating lahat. Nakita ko po yung pag-ibig ng Diyos, the love of God, the longing of God. So, dito ho umikot. Itong istoryang ito, itong chapter 23 na ito, na kung tutuusin, umaasa pa rin ang Panginoon na sila po ay babalik sa kanyang, kalooban. Tandaan natin mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, lumakad tayo ng matuwid. Ang gusto ng Panginoon, sumunod tayo sa kanyang kalooban. Ang gusto ng Panginoon, mabuhay tayo na talagang tayo po ay nakapagbibigay kalawalhatian sa Kanya. And then, ito po ang gustong ituro ng Panginoon, the lesson from God. So, gusto niyang ituro sa bayan ng Diyos. Not only the love of God, the longing of God, but also the lesson from God. Gusto niyang ituro, mga kapatid, ang totoong pag-ibig, ang totoong pananabik, at ang totoo niyang gustong ipagawa para sa bawat isa sa atin. Kaya nga sa umagang ito, alam niyo mga kapatid, nakita ko lang po sa biyaya ng Panginoon. Kasi po, sabi ho ng Bible, in 1 Corinthians chapter 15, sabi po rito, and verse number 58, alam niyo ang sabi ng Bible po dyan, malinaw po na ito kapahayagan ni Apostle Paul, hindi lang ho para sa paglilingkod. Kasi kung tutuusin, ito po yung sabi ng verse number 58. Para ho sa ating paglulundo. Therefore, my beloved brethren, 1 Corinthians 15:58, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Well, this time, alam ko pong marami ng beses na narinig natin itong verse number 58. But sa pagkakataon ito, kanina, nung pinag-aaralan ko, sabi ng verse number 58, ang sabi rito, for as much as you know, that your labor. Okay, so ibig sabihin, yung ating mga ginagawa, yung ating nagiging buhay, yung ating mga ginugusto, sabi ng Bible, for as much as you know. Parang si Apostle Paul nag-i-impart sa atin ng wisdom na huwag niyong makalimutan, alam ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Alam ng Diyos at nakikita ng Panginoon yung ating mga ipinaglilingkod para sa Kanya at yung mga hindi natin ibinibigay o ipinaglilingkod para sa Kanya. So kaya parang ang idea ng verse number 15:58 is not just to encourage us na gumawa ng tama, but also to have an assurance
na kahit hindi makita ni Apostle Paul, kahit hindi makita ng mga kapatiran sa simbahan, yung ating ginagawa, for as much as you know, para bang binubuksan at ginigising ni Apostle Paul yung ating awareness na kung hindi man yan nakikita ng iba, kung hindi man yan napapansin o na-appreciate ng iba na may ginagawa kayo para sa Panginoon, tandaan ninyo, for as much as you know that your labor is not in vain. Hindi sayang. Kaya nga ito po mensahe, hindi lang po para for assurance, but also this is a message for awareness. Na dapat maintindihan natin na sa lahat ng gagawin natin, hindi naman talaga yan mapapasalamatan ng tao. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon na yung gagawin natin makikita at malalaman ng iba. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon na yung gagawin natin na tama at para sa kabutihan ng iba, gagantihan tayo ng iba, ng tama rin. Mga kapatid, so ibig sabihin, ilagay natin yung sarili natin na gagawin ko ito hindi para makita ng iba. Gagawin ko ito hindi para pasalamatan ng iba. Gagawin ko ito kasi ito ang kalooban ng Diyos sa akin. Ito yung tinuturo niya na dapat kong gawin. Kaya nga mga kapatid, sa umagang ito, sana po talagang tayo natuto at nabusog ng mensahe po ng Panginoon. Ano po? Again, ako yung humihingi ng paumanhin sa naging setup po natin. Dahil ang mahalaga naman po talaga, tayo po sama-samang makapag-aral ng salita po ng Panginoon. Kaya nga natutuwa po ako sapagkat sa ganitong kaparaanan, marami pa rin po mga kapatirang kasama po natin ngayong umaga. Ano po? So again, salamat po sa mga nag-join. At paano ko ba? Wala muna ho tayong trivia. Wala ho akong mag-assist dito. Si Rachel lang po. Dalawa lang kaming nandito. So kaya, yun po. Sa ngayon, wala muna ho tayong trivia. Itutuloy po natin yan, Lord willing, tomorrow. At kumbaga, ayusin po natin yung ating naging setup po doon sa ating trivia. But as of now, gusto lang po nating pasalamatan at batiin yung mga nag-join po sa atin ngayong umaga. Nakakatuwa, kasama po natin si Pastor Benji Habaan. Pastor Benji Habaan, good morning. Yan po nagpapastor dito po yan sa, kung di ako nagkakabali, sa may GMA Cavite. Or somewhere in Cavite. Pero siya po ay nakabase sa Muntinlupa. Salamat Pastor Benji and maging si Ate Nanay Angie. Si Ate Angie Limpuasan. Ayan, good morning Ate Angie. Nako, Ate Angie, kita po tayo sa Friday. Diyan sa Skybug Factory. Meron tayong fellowship diyan sa Friday. Thank you po sa invitation. Kasama rin natin si Sir Joy and Brother Michael Pereira from Oman. Ayan, Brother Michael, nandito ako sa Baguio, si Sir Joy. Nandito kami sa Baguio at nasa may Kisad kami. Nasa may Kisad. Thank you sa pag-join. And maging si Ate Bika Sandaga. Okay, yung tita ni Ate Gracel. Alam ko yung tita niya sa Bagong Barrio yan, pero may kamag-anak din sila dito sa Baguio. So good morning po, Ate Bika. And then Sister Jovelyn Habaan. Nasa Muntinlupa rin pala Sister Jovelyn. Good morning, Sister Jovelyn. Thank you sa pag-join. And maging kay Ate Tessie Lopez from Letre. Ayan, good morning po Ate Tessie. And maging kay Ate Milet Dilara ng Bagong Barrio, ng East Bagong Barrio. Ayan, good morning Ate Milet. Naku, ang sarap din ng bagoong mo. And maging kay Brother Ryan Elman. Ayan. Naku, nakakatuwa itong mga youth natin. Naka-join ngayon. God bless, Brother Ryan. At maging Sister Kim Abordo. Naku, Sister Kim. Sobrang miss na miss ka namin. Natuwa nga ako nung Sunday. Di ba't obvious? Nagpa-picture pa kami sa'yo. Sana talagang patuloy kang makabalik sa Panginoon. God bless sa'yo, Sister Kim. At kasama rin natin si Ate Cristina Saldo. Mula po yan sa Samar. Ayan, si Ate Cristina Irilia Saldo. Mula sa Calbayog, Samar. Ayan, good morning. And thank you rin kay Pastor Alex Mabanan. Mula naman dyan sa may Muchong, Samar. Ayan, good morning, Pastor Alex. God bless sa'yo dyan. At patuloy kang pagpalain ng Panginoon. Maging yung gawain na pinagkatiwala sa Diyos. Nakita ko kung paano pinagpapala ng Diyos yung ministry. Patuloy kang magtapat at patuloy kang magpakababa sa paglilingkod. God bless sa'yo, Pastor Alex. And kasama rin natin si Sir Kayla sa Adbedra. Ayan, sa Abedra. Ayan, tama ba ako? Sa Adbera. O sa Adbedra yata yan Ayan. Good morning, Kayla. Ayan, naka-join siya sa atin. Youth natin yan sa church. At maging kay Pearly Aranwes. Ayan. So, good morning po sa lahat mga kapatid. Again, maraming salamat po. At salamat po sa inyong pag-join. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you. Thank you po. Thank you. Si Ate Mati humabol. Nandiyan si Ate Mati kasama natin. Nag-join din. And parang si Hannah, nakita ko rin, naka-join.
O, sino po ba? Tingnan ko na po, basahin ko na yung mga nandyan. Si Hannah, nandyan. Sister Sherry Rose de la Cruz. Ayan. Good morning, Sister She. At maging kay Sister Weng, good morning din. Ayan. Naka-join sila sa atin. Si Ate LB Bautista, Sister Jen. Ayan, kasama rin natin. Si Ate Carmen Ilalim, naka-join din sa atin. Ano? Maraming salamat po sa inyo. Ha? Pastor Chris Bakulpo, ayan, nag-join din sa atin. Pastor Chris, good morning. Si Ninang Alice, kasama rin natin. Good morning, Ninang Alice. Si Michi, kasama ko, katabi ko po rito. Si Nanay Denden at yung mga preachers natin. Sino ba yan sa mga preachers natin na nandyan? Si Ate Rose, naka-join din. Si Mami. Si Ate Sara. Ayan. Ito pa yung mga... si Sister Gypsy ba ito? Sister Gypsy, kung doon ko nagkakamali. Binabasa ko po, Ate Vilma Bautista rin. Ayan, naka-join din sa atin. Preacher Ray. Barcelonio, naka-join din. Si Ninang Flor. Ayan, good morning po sa inyo. Ano po? Again, maraming salamat po at nawa ipagpalain po kayo ng Panginoon. Is this road you're traveling? Dark, deserted, or Ayan, Sister Grace Manlisis, naka-join din sa atin. Good morning, Sister Grace. put your trust in Him. On this glory road I'm traveling. Many times I stumble on my way, but praise the Lord, I'll soon be leaving for that land of perfect peace and endless day. Now I can see the light of my soul, and I can see Him on His throne. I'm too near to turn back now. Praise the Lord, heaven bound. When my journey here shall end, I'll say goodbye to all my sin. That fair land, I'll take my stand. It's good to be on this road for glory. Now I can see the light of my soul, and I can see Him on His throne. I'm too near to turn back now. Praise the Lord, heaven bound. When my journey here shall end, I'll say goodbye to all sin. That fair land, I'll take my stand. It's gonna be on this road for glory. I am on this road for glory. Hallelujah, I am on this road for glory. Again, thank you everyone. God bless po sa inyo. Thank you, Sister Anisa. Yan, nakita ko naka-join siya. Thank you, Sister Anisa. God bless sa inyo dyan. Ingat kayo palagi. Maraming salamat po. God bless.